Amen. This church is an amen church. Can you say amen to that? A yes church. Amen? Hindi tayo yes, yes ma'am, yes sir, pero meron tayong Diyos na yes God. And this yes God is alive. Amen? Hindi natin to hinihintay pa na Sabado kasi maghihintay tayo na patay ang Diyos. Hindi po, forever na alive ang ating Panginoon. Amen? Galang naman po natin yung mga tao na yun ang kanilang pananaw. Amen? So, hindi maingay sa lugar ng lumaki matigay. Amen? Igalang din natin sila. Pero tayo po, ang posisyon natin, nung nabuhay po ang Panginoong Yesus, hindi nun siya namatay ulit. Sineselebrate lang natin ang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoon. So, papasok po tayo sa standing strong in Christ sa Corinthians, sa 1 Corinthians. Amen. Kaya lang po, nasa chapter 5 po tayo, di po ba, ng ating study sa Book of Corinthians. Sino nakakasabay doon? Lulundago tayo ng 10 chapters. Kasi alam niyo po ba, na sa Book of Corinthians, 1 Corinthians, naging topic ho nila, isa sa mga questions nila is resurrection. Kaya unahin na ho natin, since Easter, no, is Pasko ng pagkabuhay, kaya sabihin mo sa katabi mo, maligayang Pasko. Pasko ng pagkabuhay. Ito ang tunay na maligaya dapat tayo, kasi yung tinapos ang gawa ng Panginoong Hesus na sinabi niya, it is finished ng Friday. Nung sinabi niya, it is finished ng Friday, sinelyo niya ho yun. Alam niyo po ginawa niya ng Sunday, then came Sunday. No, ang ginawa niya, pinruweba niya ho yun. Nung sinabi niya, it is finished, ibig sabihin it is finished, hindi tinapos niya yung lahat. Pinruweba niya na akong namatay sa krus, mabubuhay ako at nabuhay ako. At ako'y buhay na nandun na nakaupo sa kanang kamay ng Ama. That's why ang ating pong topic ngayon is standing strong or stand strong in your position with the risen Lord Jesus. 1 Corinthians 15. Open your Bible to Galatians 2:20. Parang iba. 1 Corinthians 15, tapos Galatians 2:20. Ito, habang nag-aaral po ako ng mga iba pang topics natin sa Bible at sa mga commentaries, nakita ko itong verse na ito. Galatians 2:20. Sino pong nakakaalam nitong verse na ito? Maganda po itong maging saulado natin. Kasi napakaganda po. Nasabi po rito sa Galatians 2:20, at ang nagsasalita po rito ay si St. Paul. Sinulatan yung mga taga-Galatians, crucified with Christ. Ako ay naipako ng kasama si Kristo. That is His identification. Noong Panginoong Hesus daw po'y napako sa krus, kasama ho siya naipako doon. Pero kung titingnan niyo po yung kwento sa Gospel ng Matthew, Mark, Luke, and John, ano po ba si Paul? Wala po. Maari si Paul noon ay nandun sa Tarsus o sa ibang lugar. Nabalitaan niya lang po yun. At sa pahumbari, hindi pa po siya mananampalataya nung panahon na yun. Pero nung na-realize niya na kailangan niya ng Savior, at ang Savior na ito na dating tinutuligsa niya, pinapersecute niya yung mga nananampalataya dito, na-encounter niya po yun sa road to Damascus. Sabi sa kanya, ako, si Jesus. Who are you, Lord? Sabi ho ni St. Paul. Sabi niya, I am Jesus whom you persecuted. No, whom you persecute. Sabi niya gano'n, yes, Lord, you are my Savior now. Kahit hindi pa ho siya mananampalataya nung naipako po ang Panginoong Hesus, ng ilang buwan po o taon ang nakalipas. Pero dineclare niya, ako'y kasama ni Kristong nakapako doon. That is, in Him, I have shared His crucifixion. Although wala pong mga butas sa kamay at paa at piniliran si Pablo, pero ginawa po ng Panginoong Hesus na yun, sa krus ng araw na yun, no? Nung 33 AD, no? Nung panahon na yun, sinabi niya, kasama akong nakapako doon. Kaya sabi niya rito, it is no longer I who live. Ano ang dinedeclare niya rito? Yung Kristong itong kasama ako nakapako doon, ay hindi na natili sa krus, nalibing, nabuhay na muli. Yung nabuhay na Kristong yon, Jesu Kristo na yon, o Jesus Christ na nabuhay na yon, ang sabi niya, itong Kristong ito nabuhay, Christ lives in me. That's why it is no longer I who live. Who lives in me? Christ
lives in me. Kaya ang sabi niya ngayon, basahin po natin yung kulay yellow na mga words. 1, 2, 3. The life I now live in the body, I live by faith. One more time. The life I now live, where? I live by faith. Kailan po yon? Now. Are you living in your body right now? That's why ang sabi po dito ni Pablo, si Kristo, ako'y nakasama, naka-identify doon sa krus na nakapako, na ipako siyang kasama ko doon, nalibing siyang nakasama ko doon, nabuhay siyang muli, nakasama ko doon. Ngayon, habang ako'y nabubuhay sa mundong ito, siya'y nabubuhay sa akin. Kaya ang buhay ko sa mundong ito, alam ko itong verse na ito, Galatians 2:20, it's no longer I who lives, but Christ lives in me. And the life I now live, I live by faith in Christ Jesus, who loved me and gave Himself for me. King James Version po, sa ulo ko. Pero nabasa ko po ito ilang araw lang po. Nagbigay ng emphasis sa akin yung the life I now live, where? Are you in the body right now? Are you on earth right now? Ang sabi sa atin, yung buhay na ito, ibubuhay natin ng may pananampalataya. Huwag kang manampalataya sa sarili mo. Huwag kang manampalataya kung sa ano-ano man sa paligid natin. Sabi po rito, is I live by faith, by adhering, relying on, and completely, sabi natin completely, trusting to whom? In the Son of God. In the Lord Jesus Christ. Who loved me and gave Himself up for me. Take note of the word me. Who loved me, gave Himself up for me. Love me and He is for me. Alam ko, marami tayong mga takot pag kayo nanonood ng news, nagkikwentuhan, nagbabalitaan, huwag ko kayong matakot. Kasi ang buhay nating pinamumuhay ngayon kay Kristo ay buhay po ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, ang currency mo, alam niyo currency yung pera? Di po ba peso, dollar, euro, ano pa yan, yen, won, ano man yan. Currency po ng mundo yan. At kailangan mo natin yan. Pero alam niyo po, ang mananampalataya, ang currency natin ay faith. Amen. Manampalataya tayo sa Panginoon. Live by faith in the body right now because Christ lives in you. And this Christ whom you completely trust is the Son of God who loved you. And He gave Himself, wala akong proxy, for you and me. Palakpakan po natin ang Panginoon. So we allow the Holy Spirit right now, Father, to use the Word, the living Word, the bread of life that we need right now. The living Word, Jesus, na manifest po sa amin ngayon with the help of the Holy Spirit. Both here on site and online, we allow the Holy Spirit to speak to us personally, as a church, as a family, and we can engage, Father, and we can react any situations that we will encounter this week because we have faith in you. We ask in Jesus' name. And all of us will say, Amen. In 1 Corinthians 15, nakarating po kay Pablo ang balita na meron silang question. At eto ang question nila. How is it that some among you, si Paul na ho nagtanong, kasi nakarating sa kanya ang question, totoo ba yung resurrection? Totoo ba yung resurrection ng mga patay? No? Ginagiging topic din po ito pag November 1, All Saints Day or All Souls Day. Pero tayo, topic natin ito sa resurrection ni Lord Jesus Christ. Sabi rito, how is it that some among you say that there is no resurrection of the dead? Isa ko yun sa mga nakarating kay Pablo na inaikwento ng mga kasama doon sa church ni Chloe. Nung dumalaw po sila sa Ephesus kung saan nandun si Pablo. Sinulat nga pala ni Pablo ang 1 Corinthians sa lugar ng Ephesus. No? Doon sa Turkey. From Turkey, pinadala niya yung sulat sa Greece. Ayan, sa Europe po yan. Sa sulat niya ito, isa sa mga naging question nila, totoo ba yung ang mga patay ay mabubuhay na muli? At sinagot po yan ni San Pablo, ni St. Paul, sa 1 Corinthians 15. At kung kayo'y nagtatanong, totoo ba yung
life after death? Totoo ba yun? Ako, papapanood ko sa Korean novela. Huwag ko kayo mag-rely sa Korean novela. Kasi hindi naman po accurate yun. Magre-rely tayo sa sinasabi ng Bible. Totoo ba yung resurrection of the dead? O yung iba magiging anghel? Iba yung mga question. Ang dami na akong anghel, huwag nang nagdagan. Maging anghel ka dito sa mundong ito. Totoo ba yung resurrection of the dead? Eh sabi ko sa napanood kong Korean novela, magiging star ako eh. Isa ko sa mga twinkle, twinkling little star. Oh, what a wonderful you are. Amen? Hindi rin po yan sinabi ng Biblia. Sasagutin po ni Pablo na kayo, ako, darating po ang araw, tayo ay mabubuhay muli. Kasi po tayo ngayon, ang katayuan natin, tayo po'y buhay ng kasama ni Kristo. Kaya wala akong question sa salvation. Ang question natin ngayon, minsan ay, totoo bang mabubuhay ako muli? Baka ganun lang ang buhay. Pag tapos na, yun na lang yun. Either sunugin ka, sorry, cremation, look for Sister Rose, or ililibing ng ano. Pero kung gayon daw po ang sagot, wala rin pag-asa. Naging question din po yung mga taga-Thessalonians. Na meron pa talagang resurrection of the body. Sinagot din po yan. Sabi, yes, dalawa daw ang bagay. Magbabalik ang Panginoon, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik. Kung hindi pa bumabalik ang Panginoon ng ating redemption, ay yung titigil ang tibok ng puso natin. Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi pa ngayon. Amen. So si San Pablo po, St. Paul po, sa 1 Corinthians 15, itong tanong na ito sa verse 12, sinagot niya. Amen. Kaya kung may tanong kayong ganito, ay sasagutin ho ngayon. Kapatid, mamubuhay kang muli. Ang totoo, sabi natin ang totoo, lahat ng pinanganak sa mundong ito ay immortal na tao. Ibig sabihin, immortal, mabubuhay. Namatay, pero mabubuhay muli. Lahat po yan ang pinanganak sa mundong ito na tao. Kung tao tayo, mamatay, o may kaya dalawa lang po ang pagkabuhay ng taong namatay. Yung namatay kay Kristo, na ginawang may pananampalataya kay Kristo, at yung wala kay Kristo. Yung bubuhayin mga nanampalataya kay Kristo, pagbabalik ng Panginoon sa kanyang second coming, yung kanyang first coming is yung pong rapture, bubuhay niya yung mga patay na kay Kristo. Yung mga hindi patay tulad ngayong oras na ito, kung nanonood tayo dito, nanampalataya ka sa Panginoon, o nanonood, nag-church tayo ngayon po dumating, in a twinkling of an eye ang Panginoong Jesus, di po mabasa natin mamaya yan, ikaw na nandito, mawawalan laman yung mga siyang yan. Hindi yan nampalataya yung pastor na nagsasalita sa'yo. Ako yung naiwan dito, nagtaka ko. Hindi ako nanampalataya. Religyoso na pala. Paano yung mga hindi nanampalataya sa Kristo? After 1,000 years, sila'y bubuhayin. At yun na po yung judgment. Amen? Haharap po sa Panginoon. Kaya mas maganda po, may na tayong marap sa judgment. At ang judgment ng Panginoon, napataw sa krus ng Kalbaryo sa Panginoong Jesus. Yung nabuhay na Jesus, na-judge po yun. At gusto niyang gawin mo, that life you now live, I live by faith in the Son of God, who loved me and He gave Himself for me. Ilagay ho natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Yung mga tanong dito ng mga mananampalataya sa Korinto, tanong din sa panahon na ito. As sinagot po ng tatlong mga pruweba. Tatlong mga pruweba na makikita natin sa chapter 1 and 2, verse 1 and 2, verse 3 and 4, and verse 5 to 11. Asan po yung tanong? Verse 12. Kaya, nag-conclusion po si Pablo, now if Christ is preached as raised from the dead, how is it that some of you, among you, says that there is no resurrection of the dead? So first proof, binigay niya kagad na pruweba, 1 and 2, yung salvation ng mananampalataya. Save ka na ba? Paano ka naging save? Sasabihin niya rito, verse 1 and 2. Now, brothers and sisters. Yan yung proof. Ang kinakausap niya po dito ay mga mananampalataya. Kasi brothers and sisters ni St. Paul. Ibig sabihin, yung pinanampalatayaan ni Pablo na Jesus, ayun din yung mga taga-Korinto na nag-question na mabubuhay ba uli mga patay.
Ang sabi niya rito, brothers and sisters, hindi niya sinabi mga kaibigan ko lang. Sabi niya rito, mga kapatid, let me remind you once again. Ibig sabihin po, lagi nang sinasabi ito ni Pablo sa kanila. Mukhang nalimutan nila o baka hindi nila nag-grasp o nakuha nung tinuturo ni Pablo. O kaya, eventually nalimutan talaga nila. Hindi nila naintindihan. Kaya ang sabi po ni Pablo rito, na ituro ko na sa inyo ito dati. Na isabi ko na sa inyo o naisulat ko na sa inyo. Kaya right now, let me remind you once again of the good. Yung Panginoong Jesus na namatay sa krus, nalibing, nabuhay na muli, yun po yung mabuting balita. Kailangan po sa atin na ipaalala lagi yan. Kasi po, bakit? Ang atin pong automatic na naging reaction sa buhay, gawin natin yung gusto natin, o gawin natin, tayo ang maghihirap, tayo mag-e-effort. Yun po automatic sa mga tao. Kaya nire-remind sila ni Pablo, may mabuting balita. Sa salvation, hindi mo kayang gawin yan ng ikaw. Kailangan mo ng tagapagligtas. That's why ang reminder po ni St. Paul sa kanila, remind, sabi natin remind, sa Tagalog paalala, I remind you of the good news of salvation which I preach to you, which you welcome. Nung sinare ko yung gospel sa inyo, the gospel of grace, the gospel of salvation, we can interchangeably use gospel of grace and gospel of salvation. Kasi po yung salvation is not our own. This is the gift of God. This is the grace of God. Sabi nito, which I preach to you. Kaya na una pong part, dapat napakinggan natin yung gospel. Which is ginagawa natin dito. At napakinggan nyo pong lahat. Which you welcome and accepted. Hindi lang welcome. In-accept pa daw po. And now, sabi niya, and on which you stand by faith. Ano po ang topic natin this year? Stand strong in the faith that we have in the Lord Jesus Christ. So sila po ay mga tumanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi sa verse 2, by faith, you are saved. By faith, you are saved. Hindi tayo naligtas sa ating mga gawa. Bakit tayo nagpupunta sa church? Hindi para maligtas. Although iba po nagpupunta rito, nakatagpo ng kaligtasan. Pero ikaw, nandito ka sa church, lalo na kung ikaw ginawa mo ng Savior and Lord si Lord Jesus Christ, hindi ka nagpupunta rito para maligtas. Nagpupunta ka rito para i-remind ka, ligtas ka na. Nagpupunta ka rito para i-remind ka, may Savior ka, manampalataya ka sa Kanya. Can you say amen to that? So by this faith, you are saved. Reborn from above, or born again. Yung born again po hindi religion. Yung born again, ang nag-umpisa po niyang ng connotation ng words na yan, ang nag-start po niyan ay si Lord Jesus Christ. You must be born again. At ang kausap niya sa John 3:3, si Nicodemus na may religion at champion of the people, kaya pangalan niya Nicodemus. Ibig sabihin yung pangalan niya, champion of the people. Hero ng kanilang community. Sabi niya, hindi sa pagiging hero sa community, hindi dahil ikaw ay religious leader, kaya ikaw makakapasok sa langit. Sabi niya, unless a man be born again, no, he cannot enter the kingdom of God. At yun po ang ginawa natin. By faith, we are saved because we are renewed, transformed, spiritually renewed, and set apart for His purpose. Ang sabi po dito, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain, just superficially and without complete commitment. Dalawa pa yung nakakapakinig ng gospel eh. Yung pong pinanghawakan firmly, tinanggap yung mabuting balita, o yung pinakinggan lang at hinayaan lang ng makaang. Kung kaloobang gumagaang lang po ang pakay mo sa mundo ito, pang mundo lang po yun. Ang prayer po natin, yung kaloobang gumagaang na yan, ay i-lead ka to salvation. Ang sabi rito, not superficially or without complete commitment. Kung nag-commit ka, you hold firm to the word, which we did. Can you say amen to that? Doon sa preaching ng gospel, sabi niya rito, verse 1 and verse 7, kung ikaw ay mamamatay, dahil si Kristo ay namatay sa krus, tinanggap mo yung pagkamatay niya sa krus, nalibing ang si Kristo, kasama kanya nalibing doon, darating ang araw na ang puso mo titigil ang tibok.
Ibig sabihin nun, papantay ang paa natin. No? Iiwanan natin ang mundong ito. Pero huwag ko kayong mag-alala. Kasi nanampalataya ka sa Kristo na namatay sa krus, nilibing, at nabuhay na muli. Yung pagkabuhay mo ay mangyayari sa darating na panahon. Kaya meron pong reunion. Kaya pag ako yung share sa mga funeral, at yung funeral po na service, ay mananampalataya yung namatay, ay masaya po yung masasabi ko. Amen? Pero hindi po, medyo sabihin ko kailangan natin. Siya po ay reminder na kailangan natin ng kaligtasan. Yun ang tinuturo ko po. Dahil sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesus, ay kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pagkabuhay na muli, kasama ka mabubuhay. Ano? Sa pagbabalik ng Panginoon, isa ka sa mga bubuhay ng Panginoon, i-rapture niya, mababago yung katawan natin. Tuloy natin. So that is the first proof. Nasabing, mabubuhay ba muli ang mga patay? Yes po. Palataya, bubuhayin ka ng Panginoon. Amen? Can you say amen to that? Paano kung cremate ako? Wala pong problema yon. Naging question pa ho yan sa church. Bawal daw yung ganun, bawal yung ganun. Walang bawal. Pagdating po, namatay ka eh. Amen? Kung namatay ka, kinain ka ng pating. Ano yung problem? Marami pong mga ganun tanong. Simang ka kasi, nahulog ka, nawala ka na. Matatagpuan ka pa rin ng Panginoon. One day, yung pamilya mong nangulila sa'yo, magkikita kayo doon kung nanampalataya rin po. Can you say amen to that? Kung hindi na naman nanampalataya, may iba kong pupuntahan. Mananampalataya po ba tayo? Kaya pinag-uusapan po natin, hindi po kalungkutan ito, isang masaya ito. Can you say amen to that? Ngayon naman, another proof. For I pass on to you as of first importance what I also received. Importante daw po itong resurrection ni Lord Jesus Christ na ito. Kaya pinasa niya po ito. Ano po yung importante nito na tinanggap niya na tinanggap na niya that Christ died for our what? Sins, according to that which the Scripture foretold. Hindi ho nagkakwento lang si Pablo rito na narinig niya lang sa mga kung saan resources or source. Galing po sa Word of God, sa Bible. Sabi niya rito, pinasa ko sa inyo, na-receive ko from the Word of God, from the Bible. Christ died for our sin. And He was buried. Di po ba nilibing ang Panginoong Jesus? And that He was bodily raised on the third day, according to that which the Scriptures foretold. Although hindi pa ho buo ang gospel nung panahon na yan, nung kinikwento to ni St. Paul, pero meron akong word of mouth na nakakarating sa kanila na mga kwento nila Pedro, nila Pablo, nila Pedro, ni Pablo, si Lucas po, o si John, si Matthew at si Mark. Amen. Sinabi ko pong may gospel na kinento si Pedro. Yung pong sulat ni Mark, ang totoo pong nag-narrate doon, pinasulat kay Mark ay si Peter. Yung Gospel of Mark is a Gospel of Peter. Can you say amen to that? Kaya sabi niya rito, yung mga kwento, ano pa ho yun? Meron pa mga kwento from the Book of Psalms. Mga scriptures na nagpe-present ng si Kristo yung mamamatay sa krus. Isaiah 55, 53, 54, 55. Ang sabi niya rito, ang isang proof, mga kapatid, nakasulat yan sa Bible. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus, nilibing, nabuhay na muli. Yung nagsabing it is finished, nagsasabing I shall return. Babalikan ko kayo. Can you say amen to that? Natatipon natin yan sa John 14. In my Father's house are many mansions. Pag-prepare na yung mansion na yun, I will come back and take you to the Father. Amen? Ang sabi po ni Peter, ni Philip, sabi niya ganun, how will we know? Paano ang malalaman ang daan sa Ama? Ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. And no man can come to the Father except through me. That is Scripture. Kaya mga kapatid, ang tanong, bubuhayin ba tayo ulit? Opo, dahil buhay ang Panginoong Hesus, we can say, Hallelujah, Jesus is alive. No? Kaya ang pinakamasaya pong dapat na araw ng celebration ng Christianity, yung pagkabuhay ng Panginoon. Kasi naselyuhan po
yung it is finished ng Panginoong Yesus sa buhay natin, sa salvation natin. Ito pa ang sabi, hindi lang yan, hindi lang scripture, hindi lang yung salvation ninyo. Ang sabi pa sa kanila, this Jesus na nabuhay na muli, this Lord Jesus na nabuhay na muli, He appeared to Cephas, open and close parenthesis, yung si Cephas po ay si Peter. Then He appeared to the 12. Amen. After that, He appeared to more than how many? 500 brothers and sisters at one time. I think this happened nung Ascension Day. Yan po, Day of Ascension. Bumilang ko kayo ng 40 days. Amen? That is Ascension Day. Ascension Sunday. Bumilang po kayo ng another 10 days, that is Pentecost. Mga feast po yan. No? Di ba 40 days naglaka na umikot ang Panginoong Hesus dito nung pagkabuhay niya? Kaya nung ngayon po, simula ngayong Sunday na ito, bilang kayo ng 40 days. Ang tawag po na sa yung Ascension. Pagkabuhay na muli. Sincelebrate po yan sa Europe. Amen? Dito hindi tayo masyadong celebrate ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Na meron po 500 na nakakita. But some have fallen asleep in death. Tawag po kasi sa mga namamatay sa Biblia, nakakatulog. Huwag po kayo matulog ngayon. Hindi po yun. Tawag lang sa kanya natutulog kasi pag namatay po yung mga mananampalatay, mukhang natutulog lang. But parang lang siya natutulog. Amen? Buti pa siya. Di ba? Walang gano'n. Verse 7, Then He was seen by James, then by all the apostles. And last of all, mamaya na ho yun. Sino to si James na nakakita sa kanya? Hindi po to si James, Peter, James, and John. Hindi po ito. Hindi to si James na yung the other James na lesser sa 12 disciples, 12 apostles. Kasi meron ng 12 dun eh. Itong James na ito, yung po yung half-brother niya, na si James. Yung sumulat po ng Santiago, or letter of James, alam niyo po ba na kapatid ni Lord Jesus Christ yon sa half-brother? Ang tatay po ni James ay si Joseph. Joseph, Mary, and James po sila dapat po yan. Pero hindi po, Jesus, Maria, Jose. Ano po? Actually po, si Joseph po, hindi po tatay ni Lord Jesus Christ. Ang tatay ni Lord Jesus Christ is our Heavenly Father in heaven. Can we agree with that? Amen? Kaya half-brother niya po si James, na hindi po nananampalataya. Wala po talaga siya. Hindi po ba, nilibak niyang Panginoong Hesus? Uy, may pista doon ngayon. Doon sa Jerusalem. Sabi ng mga kapatid ng Lord Jesus, punta ka doon, pakita mo yung power mo. Hindi sila nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero nung nakita niyang naipako sa krus ang Panginoong Hesus, nakita niya umiyak yung nanay niya. Actually po, hindi po kay James hinabilin si Mary. Kay John eh. Tama po ba sa kwento natin? Doon po sa Passion of Christ. No? Nasa Bible po yun. Kasi wala ko si James na sa panahon na yun. Hindi siya naniniwala, pero nakita niyang nabuhay po ang Panginoong Hesus with both flesh and blood. Sabi niya rito, he was seen by James. And this James became the bishop of Jerusalem. Makakabasa niyo po yung sa Book of Acts. Na doon ho pinadala yung kanilang mga offerings at help sa church in Jerusalem. He became the bishop or the pastor ng church in Jerusalem. Kasi sila Peter, James, and John, si James po, yun po yung unang mga namatay po eh. Di po ba? Sa Book of Acts eh. Sila ho ay nagpunta ho sa ibang lugar. Si Peter po nagpunta ng Rome. Si John, sa saan ho nagpunta? Nakarating pa ho siya na Ephesus. No, that's a long story. Mahaba po yung pag-uusapan natin. Ang sabi sa verse 8, and last of all, as to one untimely, prematurely, traumatically born, He appeared to me also. Ang sabi po sinong nagkikwento nito? Si Paul. Sabi niya, nagpakita rin sa akin ng Panginoong Hesus. Saan natin matatagpuan yan? Acts chapter 9. Sulat niyo po. Sa Acts chapter 9, road to Damascus, na minute po siya ng Panginoong Hesus. Sa akin ng Panginoong Hesus. Sabi niya rito, for I am the least worthy of all apostles, and not fit to be called an apostle. Why? Because I, at one time, fiercely oppressed and violently persecuted the church of God.
terrorist po si St. Paul dati. Tineterrorize niya yung mga church po. The remarkable grace of God. Can you say amen to this one? Paano niya describe ang grace of the Lord? The remarkable grace of God. I am what I am. Yung nagsulat po ng salita ng Diyos sa mga taga-Korinto, tingin niya ho, sabi niya, hindi ako yung karapat-dapat. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ako ngayon, sumusulat sa inyo, ako ngayon, nakikipag-usap sa inyo, I am what I am. Narito ko ngayon at eto ako. And His grace toward me was not without effect. That grace, that's the Lord Jesus Christ that He received. Diba the Lord Jesus Christ is grace and truth? Grace came. Who is this grace of God? The Lord Jesus Christ. This remarkable Jesus, the grace of God, eto ako ngayon. And the Lord Jesus' grace towards me is effective. Amen. When you receive the grace of the Lord Jesus Christ, ang totoo, I work harder than all of the apostles. Kaya hindi po totoo, yung pong by grace kay Lord ay nagiging tamad. Lalo hong nagiging masipag yan. Lalo hong nagpupunta sa church at kasama nag-worship ni Brother Pet kasi alam nila ang remarkable grace ni Lord. Can you say amen to that? Kaya hindi po totoo na nagiging relax na lang yung mga tao sa paglilingkod sa Panginoon na nakatanggap ng grace ng Lord. Nagre-relax kay Lord. Amen. Kasi alam nila yung kanilang relationship sa Panginoon ay hindi pwedeng nabago ng mga works, but only by faith and by believing in the Lord Jesus Christ. Sila ho ngayon ini-empower ng Panginoon to live a godly life for Him. Can you say amen to that? Ang sabi niya rito, mas nagiging masipag ako. Totoo. Pag nakita niyo po yung sinulat ni Pablo sa Biblia, 1/3 po ng mga kanya nasulatan at nasyaran ay mga mananampalataya. Hindi niya pinagmamalaki yun. Sabi niya rito, it was not me, but the grace of God, His unmerited favor. Sabi natin unmerited favor? And blessings which was with me. His grace was with me. That's why I can do these things. Amen? I can do, sabi nga niya sa Philippians, I can do all kids. Sabi sa verse 11, so whether it was I or they, that is what we preach, and this is what you believe and trusted and relied on with confidence. Sabi niya, kung sino man na nag-preach, basta na-preach, amen, nag-rely kayo, nag-believe kayo, you are entitled sa resurrection of the dead. Verse 12, ito na po yung tanong, di po ba? But tell me, sabi ni Pablo, pero bakit? Ayan naman si Pablo. Since we preach that Christ rose from the dead, why are some of you saying there will be no resurrection of the dead? Pero bakit ganon? So hindi mo nangungundem si Pablo, kiniklear niya lang, pero bakit ganon? Siguro kailangan kayong paalalahanan. At eto na po yung paalala. Sabi natin paalala. Ang totoo po, ang church, taga-paalala lang eh. Amen. Paulit-ulit lang naman tayo sa message dito, di ba kaya Ron? Amen. Ang kanta natin dito, pinaulit-ulit din natin ng matagal para maintindihan natin. Paulit-ulit lang po tayo. Ang role ng church, paalalahanan ka. Bakit ganon? Mukhang nakalimutan ninyo. Sabi ngayon po, sinagot ni Pablo, why are some of you saying there will be no resurrection of the dead? Verse 13, ano po sa 12? 13. For there is no resurrection of the dead. For if there is it, then Christ has not been raised either. Kung di ka naniniwala at ang paniniwala mo ay hindi ka mabubuhay na muli, mukhang sayang yung ginawa ni Kristo. Mukhang hindi rin siya nabuhay. Amen? And if Christ has not been raised, then all our preaching is useless. Kung di po nabuhay na muli ang Panginoong Yesus, organisasyon lang po ito. Na nag-feel good pag nakikita-kita. Kasi merong mga positive na sinasabi yung nakatayo dito. At hindi po siya pastor, siya coach. Amen. Hindi po masamang maging coach. Amen. Life coach ang tawag sa mga pastor din po. Pero yun lang po, at president, at ganun po, leader, kung hindi po nabuhay ang Panginoong Jesus, baliwala po lahat ito. Baliwala.
Amen. Yung pagtugtog nila, banda lang po sila. Amen. Yung pag-upo niyo po dyan, kayo po yung mga, mga audience. Pero hindi po ganun. Sabi rito ni Pablo, useless lahat yan. And your faith is useless. Yung pananampalataya ng Panginoon, nagtitiwala. Kasi kung di po nabuhay ang Panginoong Jesus, vain. Walang pong halaga yun. Useless. Amen? Yun po ang sabi niya sa kanila. Hindi po yun ang totoo. Kaya may if. Nakita niyo po yung word na if? If. If. Kung hindi ganon. Pero hindi ganon, ang sabi po ni Pablo. And we, apostles, would all be lying about God. Kami ngayon na nag-share dito, amen? Sama ko yung sarili ko yan. Pag sabi po, apostles, is representative eh. For we have said that God raised Christ from the grave. But that cannot be true if there is no resurrection of the dead. Baliwala lang yung pagkabuhay ng Panginoong Jesus at nakaupo siya sa kanang kamay ng Ama, kung si Brother Ron sa darating na panahon ay hindi bubuhayin o hindi i-rapture. Dalawang pagbalik ng Panginoon, rapture at pagkabuhay. Matatapos ang puso, titigil ang tibok ng puso mo, baliwala rin po. Lahat ng ginagawa natin, walang kwenta. At sinasabi rito, sinungaling ako, sabi ko ni Pablo. At pwede ko sabihin, sinungaling po ako sa inyo, nagsishare ako sa inyo ng walang pag-asa kasi sa bagay na yan. Verse 16, And if there is no resurrection from the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is what? Useless. Positive thinking lang yan. Kakaling ako. Kung walang pananampalataya kay Kristo, kakaling ako, kakanda ako, popogi ako. Kung ganon, yun po ay positive confession lang. That's why, although we confess positively, can you say amen to that? We confess positively, but our positive confession is based on faith natin sa Panginoong Jesus and the promises of the Scriptures. Kaya nakakasabi tayo ng positive, kasi po, nasabi ng Word of God. Amen? Nasabi ng Scripture. Can you say amen to that? Useless daw po. And you are still guilty of yours. Yun po pinakamasakit. Kung ang Panginoong Jesus po hindi nabuhay na muli, kahit sinabi niya, it is finished, yung sinabi ng Panginoong Jesus dun sa krus, kung hindi siya nabuhay na muli, sabi niya, it is finished, tapos na kayong lahat ang ibig sabihin nun. Punta kayo lahat ng impyerno. Pero hindi po ganon. Kasi hindi niya binayaran ang kasalanan natin. Nung sinabi niyang ganun lang, kundi siya nabuhay na muli. Ang selyo po ng sinabi ng Panginoong Jesus na it is finished from His Word is His action. Diba? Word and action. In His Word, He said, it is finished. It is done. It's paid in full. Yung nagbayad na muli, nabuhay po. Sabi niya, it's already done. Kung hindi daw po nangyari na buhay ng Panginoong Jesus, baliwala daw po lahat yun. Amen. Kaya sabihin natin, thank you Lord Jesus, you are alive. So, come on, say it to the Lord. Thank you Lord Jesus, you are alive. Kaya yung resurrection, He's alive indeed, sabi pa ho ng ibang mga church. Verse 18, in that case, all who have died believing in Christ are lost. Kahit nananampalataya ka lang sa isang legend, isang hero, pangalan Kristo, naniwala ka lang sa Kanya. Kung hindi siya nabuhay, no? Amen, baliwala lahat siya. Sabihin natin, lost. And if our hope in Christ is only for this life, amen, we are more to be pitied than anyone in the world. Yung pananampalataya mo yung isa, dito lang, sige. May kasang buhay sa mundong ito, magiging star naman ako eh. Magiging gagamba ako sa next slide ko eh. Ano mga ganon? Magiging baka ako eh. Kaya po sa hindi, mga baka, sacred. Kasi iniisip ng mga ibang, hindi natin nililibag po yan, pero yun ang kanilang pananaw sa religion nila eh. Amen, yung baka daw po, kaya hindi po holy cow. Kaya narinig, holy cow! Kasi po holy ang cow sa kanila. Iniisip nila, baka kamag-anak ko yan. Baka ako yan magiging dati, no? Magiging ganyan ako sa susunod na life ko. So wala pong pag-asa, pero magiging baka ka. Gagatasan ka. Amen? Pero hindi po ganon. Can you say amen to that? Ito maganda sa verse 20. Ito ang totoo. But in fact, ito ang totoo. Sabihin natin yan ang totoo.
Christ has been raised from the dead. One more time. Basahin po natin lahat. Christ has been raised from the dead. One more time. Christ has been raised from the dead. He is the first harvest of, sa Old Testament, first fruit of all the harvest. Siya po yung unang harvest na nangyari. The first fruit. Amen? The first fruit of the saints, tawag sa kanya. Kaya sabi niya rito, so, verse 21, pag meron pong so, di ba conclusion yun? So, you see, just as death came into the world through a man, okay, ano po yung man dito? A man. Who is this man? No. Adam. Just as death came into the world. Di po ba? Balik tayo sa Genesis. Si St. Paul po, kinamit niya yung scripture sa Genesis. Paano daw po nakapasok ang kasalanan at kamatayan? For the wages of sin is death. And sino po yung unang nagkasala? Si Adan. Sabi rito, kung ganun nga, isang tao ang nag-cause ng kasalanan, ang sabi dito sa sumunod ay kailan po? Kailan? In the past or in the future? Kailan po? Present. Kailan? Now. Kailan po? Now. One more time. The resurrection from the dead has begun through another man, and his name is Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Verse 22, just as everyone dies because we all belong to Adam. Everyone dies, ang reason, we all belong to Adam. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka galing kay King Kong. Kay Cheetah. Galing ho tayo sa unang tao, pangalan niya Adan. Ibig sabihin na Adan, man. Amen. Sabi nito, everyone who belongs to Christ will be given new life. Ibig sabihin, we don't belong to Adam anymore. That's the old creation. Sabi natin old creation. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? We are the new creation. Mga new creation, dito po ba kayo? And we have the new life in Christ. Verse 23. But there is an order to this resurrection. Ano yung order ng resurrection? Ano pinuprove dito ni St. Paul? Mabubuhay ka muli, kapatid. On the last days, bubuhayin ka ng Panginoon. Amen? At hindi pa ito yung last days, ha? Amen? May mga gera-gera lang dyan. Di po ba? Natural po yan. Amen? Pwedeng ang last day, pag nagtumunog na po yung trumpet, no? Pag tumatawag may trumpeta ng Panginoon, inatuloy mo pa na, kukunin po tayong lahat. Pababasa natin mga lahat mamaya. Christ was raised, kaya natin yan. Christ was raised as the first of the harvest. Then all who belong to Christ, we belong to Christ, will be raised. Ang una nagsabing, I shall return. Amen. Ang una po nagsabi ng I will return, si Lord Jesus Christ. And I will come to get you. Because I prepared a better place for you. Ang mundo pong ito, hindi po yung ating place. Kaya tawag sa atin dito, mga sojourner, alien. Hindi po yung, hindi pa. Ibig sabihin na alien, hindi taga rito. Ako, alien ako pag pumunta po ako sa ibang lugar. Pag nagpunta po ako sa Europe, alien po ang tawag sa akin. Kasi hindi ako European. Pero sa Philippines, hindi po ako alien, Filipino ako. Ang citizen po natin, heaven. No? Although we are citizen, dalawang citizen ko sa Philippines, senior at saka Filipino citizen. Amen. Pero, no? Ang tunay yung citizenship natin is heaven. When He comes back, kukunin ka na. Dapat may citizenship ka. Nakalagay doon, bound for heaven. Can you say amen to that? Amen. Verse 24. Are we learning, church? After that, the end will come. When Christ come back, no? When He comes back, after that, no? Wala naman po 23 at 24 talaga yung sulat ni Pablo. Sabi rito, when He comes back, after that, the end will come. Kaya yung tunay pong the end, babalik po ang Panginoong Jesus. Gusto niyo malaman kung saan nandun yan? Nasa Revelation po. Itong Bible na to buo na. Amen? May kausap po ba ako? Creation, hanggang sa return ng Panginoon, andito po lahat. Kaya dapat hindi tayong matakot eh.
Can you say amen to that? Sino nanonood dito ng maraming replay ng Reply 1988? Kami ni Kuya Ron. Alam namin na ending noon. At hindi yung pwedeng mabago. Sa last... Sino nakakapanood ng Reply 1988? Korean novela po yun. Paborito namin ni Kuya Ron noon. Alam namin na ending noon, pero pinapanood na namin. At yung kwento noon, hindi po pwedeng mabago kasi na-record na. Naka-record na po yung ending natin. Can you say amen to that? Manampalataya lang po tayo. Can you say amen? In the last days, babalik po ang Panginoon. Kaya ang Lord Jesus Christ, sabi ng Revelation 3:20, I stand at the door and knock. If anyone open that door, I will come in. I will live with you. Ang sabi po ni Pablo, ginawa po ni Pablo yun. Kaya nangyari, and the life I now live, I live by faith in the Lord Jesus Christ. Can you say amen to that? After that, the end will come when He will turn the kingdom over to God the Father, having destroyed every ruler and authority and power. Napanood niyo na po ba yung yung Return of the King? Ito ba? Lord of the Rings? Yan po kwento yan sa analogy ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa pagbabalik. Amen? Return of the King, yun po yung kwento. Sino yung kwento na? Tolkien. Si Tolkien po, isang Christian writer po. Amen? Tuloy ho natin. Bibigay daw po ng Panginoon. Verse 25, For Christ must reign until He humbles all His enemies beneath where? His feet. Are you seated with Christ in the heavenlies right now? Kasama ka at yun din po ang tapak natin doon. Verse 26, And the last enemy to be destroyed is death. For the scripture says, God has put all things under His authority. Of course, when it says all things are under His authority, that does not include God Himself who gave Christ His authority. Verse 28. Then, when all things are under His authority, the Son will put Himself under God's authority. Hindi ka lang ba? Hindi pa. So that God who gave His Son authority over all things will be utterly supreme over everything, everywhere. That's the Lord Jesus Christ. Verse 29, If the dead will not be raised, what point is there in people being baptized from those who are dead? Hindi ko natin ginagawa ito, kaya lang po mayroong paniniwala dun sa Corinto na ibang reliyon, ginagawa nila yon. Sabi niya, di bali wala yung ginagawa nilang yun. Hindi ko ito ini-endorse si Pablo kasi dito lang may kwento to. Why do it unless the dead will someday rise again? Verse 30. And why should we ourselves risk our lives hour by hour? Sayang naman. I-risk natin ang buhay natin. Sana nag-artista na lang si Brother Ipe. Parang ganun po. For I swear, dear brothers and sisters, that I face death daily. This is certain as my pride in what Christ Jesus, our Lord, has done in you. Verse 20. Kinikwento naman ni Paul, paano wala naman yung mga ginawa natin? Lalo na ako. One time, sumakay ako bumabiyahe kami, barko namin, lulubog. Sabi niya gano'n, ang tagal namin doon, ilang araw kami doon sa gitna ng dagat. Buti na naman nakarescue sa amin. One time, natuklaw ako ng ahas. Kasi para i-share lang yung gospel. Yun yung kinakwento rito ni Pablo. Basahin niyo po yung Book of Acts. One time, binato po siya. Talagang binato sila. Kinulong sila. In-accuse sila. Kinulong. Sabi niya ganun, sayang niya kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus. Verse 32. And what value was there in fighting wild beasts, those people of Ephesus? If there will be no resurrection from the dead. Magbasa niyo po sa Acts chapter 20, somewhere 20 plus. Amen. If there is no resurrection, let's feast and drink, for tomorrow will die. Narinig niyo na ho ito? No? Ang sabi naman ng iba, pakalulong na tayo. Kasi sa langit, wala nang beer. Di po ba? Alam niyo po yung kanta kaya? Anthony ko yan nonong yun. Di po ba dati? Ngayon hindi na. Ito rin, putok open and close. Ito ay isa pong kwento ng isa pong Greek author at gumagawa parang mga Shakespeare. Pero Shakespeare, kailan na lang pa. Noong panahon nila Pablo, isa ko sa mga praise nung kwento na yon, dito itong tumimo. Let's feast and drink, for tomorrow we die. Amen? Hindi po. Yun po sabi niya, kung walang resurrection, kinuto ni Pablo tuloy. Alam niya itong quotation na ito sa Corinto kasi nanonood kayo ng mga stage play dyan sa inyong mga Colosseum. Isa sa mga napanood din yung mga prominenteng author.
let's feast and drink for tomorrow we die. Ang sa atin naman po yan, yung sa langit, wala ng beer. Di ba mga ganon? Yun po yung mga kanta. Pero ito ang sabi ni Pablo, verse 32, don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Another quotation naman po. Wala ho kayo matatagpuan niya sa scriptures kahit may open and close parenthesis. Bakit po? Hindi si Pablo mismo dito nagsabi. Alam din po ng mga kausap niya, kasama yan dun sa play o sa istorya na kanilang alam na napapakinggan, na bata pa sila, narinig na nila, nabasa nila, at isa ho yan sa mga fable, mga kwento, na isang word doon, ang ending, ang end of the story, ang lesson of the story, bad company corrupts good character. Which is true. Amen? Kung ang makaka-apekto sa'yo ay bad company, masisira ang character mo. Gumamit po si Pablo ng source not from the scriptures lang, pero yung kanilang everyday quotation. Alam nyo yan. At yan ay totoo. Think carefully about what is right and stop sinning. Tigilan na natin yan. For to your shame, I say that some of you don't know God at all. Mukhang hindi nyo pakilala ang Panginoon. Although tinanggap nyo na siya, hindi nyo pa siya kilalang ganon. Verse 35, kaya may question kayong ganyan. But someone may ask, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have? Verse 36, when you put a seed into the ground, first, hinalitulad po ni Pablo yung pong pagkamatay ng tao at pagkabuhay ng muli, dun po sa buto ng santol. Huwag niyo lunugin yun. Buto ng santol, tinatanim po yun. At minsan nakakain po ng ibon yung buto ng apis. At paglipad niya, siya may I go out, nalaglag po yun sa isang bakuran. Yung bakuran na yung tinitiran ko. At naging puno po yun. Pero yun po ay nalipin at naging puno at nagkaroon ng buhay. Yun po yung sasabi rito. Ganun din po, mamamatay muna, no? Malilibing at magbuhay ng muli. Verse 37, kaya yun pa sabi niya, and what you put in the ground is not the plant that will grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. Ano po yan? Planting ng santol. Verse 36, 38, then God gives it the new body He wants it to have. Yung santol na natanim, na buto lang, binigyan ng bagong katawan ng puno. At bagong mga malalaking bunga ng bangkok santol. Amen? Alam ni ate kayo. Amen. Verse 39. Tuloy ko pa ho? Tuloy natin. Similarly, there are different kinds of flesh. One kind for humans, another for animal, another for birds, and another for fish. Alam naman po natin yan. Amen? Yung human, pag kinain, cannibal. Amen. Animal, ginawa po ng Lord na kainin yung baka. Ginawa po ng Lord yung mga bagay na yan. Kaya kung ikaw ay vegetarian, gusto mo yan, susuportahan ka namin. Pero kung sabihin, ba, nakakaawa na kayo ng mga buhay yan. Di po ba may mga ganun may mga sila? May buhay ang animals. May buhay ang birds. Kaya kakainin nila. Punta sila sa restaurant, na bulgogi yung sinishare, magre-request sila, na pwede bang vegetarian? Amen. So mga ganun po, another story. Mabilisan na natin. Meron doon iba-ibang klase. Verse 40. There are also bodies in the heavens and bodies on the earth. Ito na papasok siya. The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies. Nalituloy niya yung sun and moon. The sun has one kind of glory, while the moon and stars each have another kind. And even the stars differs from each other in their glory. Astronomer Paul si Paul. Amen? Verse 42. It is the same way with the resurrection of the dead. Di ba yun ang topic nila? Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. Can you say amen to that? Mabubuhay daw po muli. Our bodies are buried in brokenness. Di po ba? Marami sa atin nilibing ng may arthritis. Di po ba? Pumuti ang buhok, pumulubot. Tama po ba ako? Tumanda, o may mga hindi tumanda, may karamdaman, kaya nalibing na maaga. They're buried in weakness, but they will be raised in what?
strength. They're buried as natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. Natural human bodies, ito po yung nakikita niyo yung katawan ni Brother Ipe, pero may spiritual bodies. For just as there are natural bodies, there are also spiritual bodies. Verse 45. Tapusin na natin, okay lang po? Buhay naman ang ating Diyos. The scripture tells us, the first man, Adam, became a living person, but the last Adam, that is Christ, the Lord Jesus Christ, is a life-giving spirit. Na kay Adam ka ba o na kay Christ? We used to be in Adam. Adam's family po tayo dati. Tayo po ay nasa family of the beloved Lord Jesus Christ. Verse 46, what comes first is the natural body, which is in Adam. Na tayo pinanganak. Tayo po lahat apo, nagkakapo-apuan ni Adan. Then the spiritual body comes later. That's why there's a spiritual, meron pong conversion nangyari from family of Adam to family of Christ. Yun po yung born again. You must be born again. All creation, new creation. Goat, sheep, darkness, light. Wala sa church, you are darkness into His marvelous. 47. Adam, the first man, was made from the dust of the earth, while Christ, the second man, came from heaven. So, na-identify na po, ito si Adam, ito si Christ. Earthly people and heavenly people, just as we are now like the earthly man, no? Although we are heavenly people, can you say amen to that? We will someday be like the heavenly man. Amen? Verse 15, naalala ko talaga yung libro na heavenly man. What I'm saying, dear brothers and sisters, bakit sila tinawag na heavenly man? Na mag-change into heavenly man, brothers and sisters. Well, that's why, what I'm saying, brothers and sisters, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. These dying bodies cannot inherit what will last forever. Hindi tayo pwedeng manatili nandito. Verse 51, but let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die. Can you say amen to that? But we will all be transformed. It will happen in a moment. In a blink of an eye. Isang kurap mata. When the last trumpet is blown, or when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. Verse 53, for our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Verse 54, then, when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, the scriptures will be fulfilled. At i-operate, binasa mo kanina, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your commander? Is your sting? Verse 56. For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3. But thank God. One more time. But thank God. He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Hindi po dito natapos to. May verse 58 po. Tayo po tayong lahat, magko-communion tayo. Basahin po natin yung verse 58. 1, 2, 3. Therefore, my beloved brothers and sisters, one more time. Therefore, my beloved brothers. Stop po. Ano sabi dito? Therefore. Lahat po ng binasa ni Pablo from verse 1 sa chapter 15, binigyan niya ng conclusion, buhay ang Diyos mo. Babalik siya. Lahat ng ginagawa mo dito sa mundong ito, merong hindi useless. Amen. Ang hirap po sabihin sa Tagalog. Merong halaga. Kaya ang sabi sa atin, one more time, basahin po natin lahat. Therefore, my beloved brothers and mamaya nyo na yun, babasa muna tayo. Mamaya na po. One more time. Lahat po tayo para focus tayo dito sa ating last verse. 1, 2, 3. Therefore, my beloved brothers and sisters, be, one more time. Be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord.
always doing your what? Your best and doing the being continually aware even to futile nor wasted. Babasahin lang po natin yung pong therefore, yellow lang po. Lahat ng yellow. Huwag nyo lang basahin yung pong may open and bracket, open close bracket. Basahin na natin. 1, 2, 3. Therefore, my beloved brothers and sisters, Be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord. being continually aware that your labor in the Lord is not futile nor waste. Yung communion natin gagawin yan, hindi po sayang yan. Yung pong pagpunta nyo rito, pagbibihis, pagkanta sa Panginoon, hindi po sayang. Yung pagsuporta nyo sa gawain mo, yung pag-aalaga mo sa pamilya mo, yung pagpananampalataya mo sa Lord na may gagawin siya magandang bagay sa iyo, hindi po sayang yan. Kasi ang tinatayuan nating posisyon sa Panginoon, ay posisyon po ng meron tayong buhay na Panginoon Jesus.